Magandang araw, umaga, tanghali, hapon, gabi sa bawat isa sa ating lahat. Tayo ay muling pinagpapala ni Hashem upang tayo ay makakain ng pagkain ng ating mga kaluluwa. Ito ngayon ay isang paksa na kung saan isa sa pinakamalalim at pinakadakila sa lahat ng paksa ng mga parasyon sa Torah HaKedoshah. Sapagkat ito ay malaki ang kinalaman sa sinalita mismo ng bibig ni Hashem. Pinasabi na lang niya sa kanyang lingkod na si Moshe Rabbeinu para sa lahat ng sambahayan ng Israel. Kol adat Bnei Israel. Sabi niya, sabihin mo ito sa lahat ng nasa loob ng kongregasyon ng Israel. Sa mga tuwid, hindi lang ang mga kohanim ang pinatutungkulan at hindi lamang ang mga Levita ang mga pinatutungkulan na kung saan yung tribo na yon ang tinawag ni Hashem ng bukod tangi para sa kanyang banal na paglilingkuran. Hindi lamang sa kanila, bagkus kahit sa mga bata, sa mga matatanda, sa mga lalaki at mga babae, sa lahat na kung saan pumapaloob doon sa adat, doon sa kongregasyon ng Israel. At alam naman natin na ang Congregation of Israel ay hindi nahahati, kundi bumibilang yan sa mga mananampalataya na nasa loob ng pananampalataya sa ating Haring Messiah Yeshua na naroroon sa iba't ibang panig ng mundo, labas ng Israel. Sa mga taong nasa Gentile nation, ito yung mga tinatawag na grafted in, wild branches, idinugsong sa punong olivo. Ito ay ito ay lahat ng mga Gentile believers. At yung isang bahagi naman ay yung mga natural branches. At yan ay pinatutungkol sa mga Hudyo. Sa, sa mga Hudyo na kung saan ay mananampalataya rin sa loob ng sambahayan ng Israel. Sumasampalataya sa ating Haring Messiah, Yeshua. So dito ay hinugot ang paksa sa kapitulo 11, 19. At nais kong basahin sa inyong lahat. Ang sabi niya, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. And Hashem spoke to Moshe, saying, Daber el Kol Adat Bnei Israel. Speak to all the congregation of the children of Israel. Ve'amarta aleihem. And you are to say to them, Kedoshim tihiyu, ki kadosh ani Hashem Elohechem. Ang sabi niya, you shall be holy, for I, Hashem, your God, am holy. Nais kong ibaba ang pagbasa ng dalawa pang mga mahalagang talata na may impit na malalim na kahulugan. Na hanggang ngayon ay mayroong malalim na application o paggagamitan sa ating mga pamumuhay. Dahil alam natin na ang salita ni Hashem ay walang expiration date. Sinabi nga na ang salita ng Diyos ay it abides forever. Kaya sinabi ng ating Haring Messiah, if you abide with me and my words abide with you, then you can ask of anything and it shall be given unto you. So nandoon yung abiding with the Lord, and that is abiding in His Word. Word, Torah, and Torah and His Word are only one thing, the Word of God. Mas Jewish kasi ang tawag na Torah
Pero yung Word of God ay mas Ingles kung tawagin. Pero the Torah is the Word of God. The Word of God is God's Word. It's all the same. And it is abiding forever. Wala siyang expiration date. From Kol Vador, from the generations of all generations, it is powerfully alive. It has potential energy. Sa verse 3, ang sabi niya, you shall fear every man his mother and his father and keep my Sabbath. I am Hashem your God. Turn not to idols, nor make to yourselves molten God. I am Hashem your God. Minsan pa tayo manalangin sumandali. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'atzok b'divrei Torah. Blessed are you, Hashem, our God, King of the universe, who has sanctified us through his commandments and commanded us to engage ourselves, to immerse ourselves, to enrich ourselves in the words of the Holy Torah. Hashem Yeshua Mashiach Adonenu V'Tzidkenu. Amen. So here, Kedushim to you. You shall be holy, for I am holy. He Kadosh Hashem Elohechem. For I, the Lord your God, am holy. Paano natin ito masusunod? Sapagkat ito ay isang kautusan ni Hashem. Alam naman natin lahat, tayo ay pawang-yari ng laman at dugo. We are just bazar vitam. Yari tayo sa laman at dugo. At ang nagsasalita ay Diyos na banal. Siya ay espiritu. Siya ay maluwalhati sa di kayang maunawan ng ating kaisipan. At siya ay sakdal na kadosh. Kadosh, kadosh. Ang buong ang buong mga sangkalangitan ay sumisigaw sa pagsamba ng kanyang kabanalan. So ang aking tanong, paano natin masusunod si Hashem na banal? Ang pangalawang tanong ay, mag-uutos ba si Hashem ng kautosang ito kung hindi natin kayang gampanan? Wala siyang pwedeng iutos na hindi na niya naunang pinagkaloob ang mga kasagutan upang ito ay ating masunod. So makatuwid, ito ay masusunod ng bayang Israel. Huwag nating kakalimutan mga minamahal at kaibigan ko sa pananampalataya, ang kinakausap ni Hashem ay hindi mga hentil, hindi mga taong nasa labas ng Israel, nasa labas ng pananampalataya ng Israel. Wala doon sa mga bayan na kung saan ay hindi nakakakilala kay Hashem na isang banal ng Israel, Diyos ni Abraham, Itzhak, and Yaakov. Ito'y hindi niya sinabi ito sa mga hentil na mga pagano, kahit ano pa mga bit-bit na religious belief system. Ito ay maliwanag pa sa sikat ng araw na ay kanyang inutos sa kanyang bayang banal, Israel. Inuulit ko, ang sabi niya, Ve'amarta Elehem, Kol Adat B'nai Israel. You are to speak to the whole congregation of Israel. Hindi lamang sa mga Kohanim, hindi lamang sa mga Leviim, mga Levita,
Hindi lamang sa mga naglilingkuran, sa espesyal na paglilingkuran sa loob ng aking Mishkan o Mikdash, Tabernacle and Sanctuary. Hindi. Ang sabi niya, sa lahat, sabi niya, Kol Adat Binay Israel. Ibig sabihin, mga bata, mga matatanda, lalaki, babae, kahit nga doon sa mga foreigners na pinapasok mo at kinaisa mo sa loob ng iyong sambahayan, kasama yun. Kasama yun sa kanyang kautusan. Sa makatuwid, ito ay isang bagay na may kabuluhan, may kinalaman sa bawat isa sa atin hanggang sa mga henerasyon at salit-sali ng lahi hanggang sa walang katapusan na henerasyon. Vedor, Vedor, na kung saan from generation, Vador to generation. It will continue to be Hashem's commandment. Ngayon, ang aking susunod na katanungan ay, paano ito masasagawa at maipapamumuhay ng sambahayan ng Israel doon sa mga taong nasa loob ng kanyang tipanan, doon sa mga taong niyakap, tinanggap, kumaisa sa kanyang banal na Torah. Ang Torah ay isang manual, isang instruction, isang signage, isang direction, katuruan, isang kautusan, mitzvot. Ibig sabihin ng mitzvot, inuulit ko, ito ay nahinango sa salitang mitzvah, singular, na kinuha sa root word na savata, na ang ibig sabihin ay to be united and one with Hashem. So ito nagsasalitang ito, ang tawag sa kanya ay si Hakadosh Baruch Hu, the Holy One, blessed be He, sa wikang Ingles. Ang sinasabi ni Hakadosh Baruch Hu, Kedoshim iyu, you shall be holy, for I, Hashem Elohechem, Ani Hashem Elohechem is Kadosh, holy. In other words, mangyayari lamang ang kanyang inuutos sa atin. Una sa lahat, kung ito ay ating isa sa puso. Pangalawa, kung ito ay ating bibigyan ng taus-pusong pananampalataya. Because no one and nothing can ever please or obey God. No one, nothing can ever please and obey God without emunah, without faith, without bitachon, without trust. And that too must go hand in hand. No one can please God, as sabi ni Rav Shaul sa Aklat ng Messianic Jews, Hebrews chapter 11, verse 6. No one can please God without emunah. Sapagkat siyang lumalapit sa Diyos, for he that cometh unto God must believe. Dapat siyang manalig that He is. Present tense. He is. Hindi sinabing He was. Hindi sinabing He will be. Pagkusang sabi ay, He is and is a rewarder. Siya ay tagapagpala sa mga taong humahanap sa Kanya. For He is a rewarder of them who diligently, hindi nga basta humahanap palagian, continually, na humahanap sa Kanya. So with this premise, dito sa fundasyon ng ating tinatalakay, na kung saan ay may kinalaman sa napakabigat na lundo ng katotohanan sa kalakhan at kaganapan ng Torah ni Hashem, ito ay hindi pwedeng ipawalang bisa. At lalo-lalo na hindi ito maaaring itapat natin sa ating sariling pangunawa at idisenyo natin sa ating sariling kapamaraanan. Hindi po mangyayari yun sapagkat ito ay mangyayari po lamang sa prescribed manner. Paulit-ulit ko yan ginagamit. Ayon dun sa prescribed, dun sa pamamaraan,
dito sa instruksyon na sinabi ng Panginoon, ito ang gawin mo, ito ang gawin mo, dito mo sundin, ganito ang pamamaraan ng iyong pagsunod. Yun ang tinatawag na prescribed manner of His divine instruction. Makikita natin sa paksang ito, tinalakay niya dito mga kaibigan at minamahal, yung salitang Shabbat. Doon sa salitang Shabbat, kung mapupunan ninyo sa verse 3 yan at verse 4, paanong nasingit yung salitang Shabbat dito? Ano ang ano ang malalim na kahulugan ng sinabi ni Hashem na sabi niya ay keep my Sabbath. Tapos ang sabi niya dito ay I am Hashem your God. Turn not to idols. Turn not to idols. Huwag kayong lalapit sa Diyos-Diyosan. Listen to this. Nor make to yourselves molten gods. Paano niyang itikinabit, kinonekta yung 1 and 2 sa 3 and 4 na patungkol sa Shabbat at patungkol dun sa wag ka daw gagawa ng Diyos-Diyosan o kaya wag kang gagawa ng anuman molten gods. Pwede mo bang sabihin yon molten gods? Bakit sinabi ni Hashem na yung molten gods? Di ba yung molten, di ba yung kapamaraanan ng paghubog mo ng tao dun sa hugis ng Diyos-Diyosan? Kagaya nung golden calf na ginawa ng Erev Rav, ng mga mixed multitudes na inutusan si Aharon Kohen Agadol na gumawa para sa kanila ng gintong binubunong kuya at ginamitan ito ng molting process. Tinunaw Tinunaw yung ginto at nilagyan ito ng hulmahan. At yung hulmahan ay nakahulma ayon sa imahinasyon ng mga tao. Yung kanilang estilo na pumasok sa kanilang kaisipan upang ito ay kilalanin nilang kanila Diyos. Ngunit yun ay naging siklab ng ganap na pagkamuhi ng Diyos. At ito ay isang karumal-dumal ng Diyos sa Diyos na kung saan ay lubhang hinahingian natin ng kapatawaran mula pa noon hanggang ngayon. Naging malalim na aral ito sa bawat isa sa atin. Yung paglikha natin ng ating sarili-sariling Diyos-Diyosan upang maging kaaya-aya sa Diyos. Huwag natin kakalimutan, yung verse 3, sinabi niya, keep my Shabbat. Bakit sinabi ni Hashem, napakaingatan ninyo ang aking Shabbat? Hindi kaya marahil na ang kapamaraanan upang tayo mabuhay sa kabanalan na hinihingi at inuutos ni Hashem ay malaki ang kinalaman sa kanyang banal na Shabbat? The answer is definitely yes. Sapagkat hindi tayo pwedeng makasunod kay Hashem maliban sa sumunod tayo sa kanyang prescription manual, prescribed manner. At napakabigat itong Shabbat na ito. Bakit kada linggo ito ay ating pinangingilingan? Every week, tayo ay dumaraan every week on Hashem's holy Shabbat. At kung mapupunan ninyo kada Shabbat, meron tinatawag sa hapon ng Shabbat, yung Sabado ng hapon, meron tinatawag na Havdalah. Havdalah. Ang ibig sabihin ng Havdalah, ito ay salitang Hebreo. Sa wikang Ingles, ang tawag dito ay separation. Pag sinabing Havdalah, antimano, ang ibig sabihin ay ang paghiwalay. This is a forceful separation of Hashem's Shabbat. Yung Shabbat ni Hashem which is holy and pure
At ito yung paghihiwalay doon sa mga profane. Alam niyo yung profane, hindi pure, hindi holy. At ito ay ginaganap bago humiwalay ang araw ni Hashem Shabbat. Ang tawag dito ay Havdalah. Nakakalungkot isipin at nakakalungkot tignan at sipatin ng katotohanan na si Hasatan ay marunong manlinlang. Siya ay isang kaaway na Diyos upang iliko niya ang kabanalan ng Shabbat. Gumawa siya ng sarili niyang termino ng Havdalah. Yung pag-separate doon sa kabanalan ng Shabbat, alam niyo nangyari, kinaya yan, kinaya ng mga Roman Catholic Christianity. Nagkaroon din sila ng kanilang sariling kapamaraanan at gumawa sila ng araw at oras ng pagsamba sa araw ng Sabado ng hapon. Nakikinig pa kayo? At yan sa Sabado ng hapon, ang sabi nila, pwede na rin kayong hindi na umaten o magtitipon-tipon kada linggo ng umaga, hapon o gabi. Ito ay isang kapamaraanan na kung saan ay lahat ng mga bagay na banal ni Hashem, kagaya ng Shabbat, ay pwedeng itwist, pwedeng likuin ni Hasatan. At ang mga tao na kung saan ay nasanay gumawa ng kanilang binubungguya sa kanilang imahinasyon, ayon sa kanilang estilo, ayon sa kanilang class, ayon sa kanilang panlasa, ayon sa mga bagay-bagay na katanggap-tanggap sa kanila, ay gagawin nila. Ngunit tandaan natin, ang mali kay Hashem ay kailanman hindi pwedeng maging tama. At alam kong aamin kayo sa bagay na yan. All truth is absolute. Ibig sabihin, truth is absolute. It is pure. It is holy. It is 100% unadulterated truth. Ngunit si Hasatan, gagawin niya ito na isang twisted, isang bagay na kung saan ay halos kahalintulad, ngunit malayo na sa katotohanan. Itong Havdalah ay isang paraan upang puwersahin na iiwalay ni Hashem ang kanya sa hindi kanya. Mga kaibigan, buksan mo ang iyong puso ng pinakakaya mong buksan at tanggapin mo ang katotohanan ni Hashem. All truth is absolute, and that absolute truth is pure and holy, and it comes from Hakadosh, Baruch Hu, the Holy One, blessed be He. Dito sa absolute truth, yung forceful holy separation, Havdalah, ito ay makikilatis natin. It is with a self-stamping. Alam mo yun, sineselyuhan mo ng malinaw na distinction. Ano ba sa Tagalog yung distinction? Yung iyong pagkilatis ng katotohanan sa kasinungalingan. Yung tamang pagkilatis ng liwanag sa kadiliman. Yung tamang pagkilatis ng tamang pagsamba sa maling uri ng pagsamba. Kapag ang tao ay ibinaba niya ang kanyang kapamaraanan upang maglingkod o sumamba kay Hashem nang naaayon sa kanyang style, sa sarili niyang style, nalikha mula sa kanyang sariling vain imagination, yung kanyang the molten gods, molding his own God according to his style, according to his taste, according to his fashion. Paano niya ipa-fashion
ang kanyang pagsamba sa Diyos. Kalulungkot na katotohanan, nalikha ang panglingguhan, pagtitipon ng pagsamba. Ito ay nagsimula pa nung panahon 300 AD, nung panahon ni Emperor Constantine, na binuo niya doon sa konseho ng kay Nicaea, the Council of Nicaea, na kung saan ang kanilang parating alibay o ang kanilang parating ikiniklaim o pinaglalaban ay sapagkat si Yeshua, Jesus, ay nabuhay na maguli sa araw ng linggo. Kaya kami ay nililipat namin ang araw ng Shabbat sa araw ng muling kapagkabuhay ni Yeshua, Heso Kristo. Meron silang ganyang uri ng liko na panlaban. Ngunit alam natin na mismo na siya na nabayubay doon sa krus, ipinako, namatay, inilibing, at sa ikatlong araw, nabuhay maguli. At nakasalimuha sa kanyang mga tagasunod, maging sa kanyang mga Sheliachim, the apostles, nung siya ay nakasama, na kung saan taglay-taglay niya ang kanyang glorious resurrected being, hindi sila nagtipon-tipon sa araw ng linggo. Pagkus nagpatuloy sila sa pag-iingat at pangingiling at pagtitipon sa pagsambahan sa araw ng Shabbat ni Hashem. Yan ay mababasa mo, nagkalat po yan sa aklat ng Gawa. Dito ay makikita natin kung paanong mismong siya na nabuhay maguli ay kailanman hindi gawa ng sariling nilikha. Wala. Walang ganun. Bagkus na natili sa pag-iingat ng ikaapat na salita mismo ni Hashem. And that is in Exodus chapter 20 verses 8 up to 11 that says, remember the Sabbath day to keep it holy. Dito mga minamahal sa ating sandaling tinatalakay na ito, itong Parashat Kedoshim, dito ay magsisimula bumalangkas at humubog sa ating kaluluwa ang kabanalan na hinihingi ng Diyos. At walang iba kundi ang pakikiisa sa Kanya. At kung tayo ay nakikiisa sa Kanya, hindi ba natural lamang? Isang dalawang gradong bata ang magsasabi, ang pakikipag-isa sa Diyos ay ang pakikipag-isa sa Kanyang Shabbat. Hindi ba? At ang pakikipag-isa sa Kanyang Torah. Dahil doon lamang ang pamantayan, doon lamang ang prescription manner ng pakikipag-isa sa Diyos. At kapag ito ay ating inalisan o nilayuan o iniba, wala na tayong maaasahang kabanalan na matutupad sa utos ng Diyos na banal. Ang mga tao ay marunong lumikha ng kanilang sariling estilo o fashion ng pagsamba. Depende dun sa panlasa nila, sa estilo nila. Gumawa sila ng decorative kind of pleasurable singing in the tune borrowed from the worldly contemporary music combined with the highly sophisticated and modulated synthesized tunes with high decibel sounds. Hindi pa ganyan ang ginawa ng buong mga tao. Inilipat sa linggo at lumikha ng isang band o orchestra para aliwin ng maraming mga tao sa Gentile nations sa pamamagitan ng mga highly sophisticated worldly contemporary music combined with sinasabing worship songs. And the purpose is to really attract the people from the world
But then and again, you are reducing God according to your own vain style and classic imagination na walang kinalaman ang ating banal na Diyos ng Israel sa bagay na ganon. Dito'y nakalimutan ng marami ang kanilang paggaya ay kailanman hindi tutularan ng ating kapatirang Hudyo na nakakaalam ng ating simulain na kung saan ay nakaugat tayo mula sa ating mga spiritual avot. Sino to? Ito mga avot, Hakedushim, ang mga banal natin, mga ama sa pananampalataya. Si Abraham Avinu, Isaac Avinu, Yaakov Avinu turned Israel. Na kung saan ay tinawag ng Diyos at tinuro sa atin ang kapamaraanan paano siya ay paglingkuran. Alam ba ninyo ang salitang paglilingkod at pagsambay isa? Worshiping God and serving God, they are one and the same. Ang ibig sabihin ng pagsamba ay yung pagbigay mo ng buong katauhan mo. Yes, chef. Nang si Abraham Avinu kasama niya ang kanyang anak na noon ay nasa 37 years old, si Iskak, bumanik sila doon sa bundok ng Moria. Ang sabi ni Abraham, tinawag niya yung dalawang bataan niya na sinasabi ay sila Eleazar at saka si Ishmael. Dito lang kayo maghintay kayo sapagkat kaming mag-ama ay papanig upang sumamba. Sumamba. Sa puso ni Abraham Avinu, ibibigay niya ang lahat na hinihingi ni Hashem. At yun ay walang iba kundi ang kanyang kaisa-isang anak ni Itzkak Avinu. So worshiping God and serving God is one and the same. Ang ibibigay mo ang iyong taus-pusong buhay para sa Diyos na karapat-dapat tumanggap. No less, no more, but the fullness of us be offered unto Him. Ito ay tinuro sa atin sa pamamaraan ng, ng itinuro ni Hashem kay Moshe Rabbeinu at itinuro ni Moshe Rabbeinu kay Aharon Kohen Agadol at itinuro naman ni Aharon Kohen Agadol sa kanyang mga kohanim. Naalala niyo ba yon? Paano ba ang pagsamba talaga? Paano ba ako sasamba na katanggap-tanggap kay Hashem? Siguro magtatanong ka sa puntong ito. Wala ka nang lalayuan, wala ka nang babaguhin, wala ka nang i-improvise, wala ka nang pagagandahin. Naroroon na lahat ang prescribed manner. Gagayahin mo na lang natin. At yan yung panawagan ni Hashem doon sa mga kohanim. Di ba nung pumapasok doon sa tabernakulo, makita natin na doon ay inalay doon sa Mishbeach yung mga patpapatay na hayop, susunugin na hayop, at yung dugo na yon ng mga hayop ay dadalhin doon sa dakong banal sa Ohel Moed. At pagkatapos once a year, dadalhin ng Kohen Agadol doon sa holiest place, sa dakong kabanal-banalan, iaalay yung dugo ng hayop na yon. Hindi ba ang sumisimbolong niya na yung altar, yung Mishbeach, yung katayan para patayin yung iaalay kay Hashem. At yan ay kumakatawan sa ating lahat na tayo yung hayop na kakatayin natin mismo ang ating mga sarili. We will pronounce our nefesh behema, yung ating animalistic soul, yung punong-puno ng I, me, mine, myself, basta ako, gusto ko, basta, that must die. And who will kill that? Tayo mismo. Doon sa pananalangin, it is a representation of the Mizbeach, the altar of the brazen altar. Yung lugar ng katayan, that is a picture of us in prayer. Na tayo mismo dinideklara natin ang ating mga sarili, Hashem, I am guilty beyond reasonable doubt. Nagkasala ako, mali. Sino magpo-pronounce guilty? Tayo
po mismo. At doon tayo tatanggapin ni Hashem. Iaalay natin ang ating mga sarili. We will we will draw close to Hashem. Ang ating alay ay walang iba kundi ang korban. Tayo mismo korbanola. Ourselves as burnt offering. I-ascend natin ang ating mga sarili-sarili as a living sacrifice na sinabi ni Rab Shaul sa Romans chapter 12. We draw ourselves close as a living sacrifice before Hashem. Hindi ba pagkatapos ay yung mga kohanim, papasok sila doon sa Ohel Moed, sinisindihan nila yung menorah, di ba? Hindi ba pagkatapos sila ay sila ay gumagawa ng avodat Hashem doon sa menorah. Hindi ba ganun din ang inutos sa atin ni Hashem kada araw ng Shabbat? Nag-light tayo ng Shabbat candles. Yung tamang paraan ng pagsamba. Pagpasok ng Erev Shabbat, we light the Shabbat candles. We give Hashem the barakot, the blessing during Amida, during during this Shema, during this Ve'ahavta et Hashem Elohecha, all of this blessing that we follow. Hindi na tayo kinakailangan pang gumaya o manghiram o mag-invento ng anuman dagdag ng pagsamba. We cannot do that dahil tapos na ang pattern na inutos sa atin, na tinuro sa atin ni Hashem. I hope you will understand, my dear friends, na kung saan these are the way of Hashem's prescribed manner of His worship. Nakatanggap-tanggap sa Kanya na yung kapag yung substitute, molten gods, inilipat yung Shabbat into Sunday is an idolatry before Hakadosh Baruch Hu. Kahit ano pa ang ating sabihin, ang mali ay mali. Maliban na lang kung ang isipan po natin ay nakorap o nadumihan o nadaya because of the sin of compromise. Dito'y malinaw na hindi pumayag si Hashem ng anumang sugar coating, anumang gold plating, anumang reducing of this worship. Pero hindi natin siya ibababa, hindi ba? Makinig kayo mabuti. Hindi ba tayo ang papanik sa kanyang maluwalhating kapanalan? Hindi tayo ang magbababa, i-reduce natin siya ayon sa ating sariling estilo ng pagsamba na kung saan daang milyon ang nadaya ng hasatan. At tatanungin kita, taga saan yung mga nadaya ni hasatan na yon? Di ba ang sagot ay nasa Gentile nation? Bakit ang mga Jewish people mulat sa pool hanggang ngayon, hindi sila nadaya ni pumayag magpadaya? Nanatili sila sa katapatan nila sa banal na araw ng Shabbat ni Hashem. Kahit abutin na sila ng maraming banta ng buhay, dumating na ang pogroms, dumating na ang pagpatay during the Spanish Inquisition, dumating na ang pagpatay sa iba't ibang uri ng salit-saling lahi, dumating na ang pagpatay sa ating mga kapatirang Hudyo noong panahon ni Hitler doon sa the times of the Holocaust. At ngayon, bakit hindi pa ba tayo lahat nagigising mga kapatid at minamahal sa pananampalataya na kahit saan nagmamarcha sa loob ng salit-salit ng bansa sa United States of America, sa European countries? Ano ang mga sinisigaw ng mga taong nasa pantas sa kaalaman, mga matatalino, mga edukado, mga professional? Ano ang kanilang pinagkakaisahan ay sinisigaw? Death to the Jews! Death to Israel! Punong-puno ng anti-Semitism
Pero sila yung mga sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan kada linggo. I hate to say this, but I am constrained and compelled to say this. Hindi ba kung sa kanila ang kabanalan ng Diyos, di ba yun lamang mag-isip ka na patayin ang mga Hudyo ay hindi nakatanggap-tanggap? Bakit nila nasasabi at hindi lang nasasabi kundi naisasagawa pa ang kanilang puot laban sa ating mga kasama sa sambahayan ng Israel? Bakit? Dahil wala ang katotohanan ng kabanalan ni Hashem sa kanila. Bakit pag may sinabi ka sa isang tao at hindi niya nagustuhan ay anong gagawin niya? A-unfriend ka niya? Anong gagawin niya? Pa-block ka niya? Anong gagawin niya? Hindi ka na niya kakausapin. Isa ka ng markado na hindi ka tanggap. Bakit? Sapagkat hindi ka sumang-ayon doon sa kanyang sariling imahinasyon ng pagkatanggap niya kay Hashem o sa Panginoon Diyos na kanyang kinikilala. Ang nakalulungkot, mga minamahal, mayroon pang natitirang mga mananampalataya na nasa loob ng sambahayan ng Israel na hindi pa makabitaw-bitaw sa pag-ibig, sa pag-ibig, sa maling uri ng pagsamba. Nakikiisa, nakikisama pa rin dahil sa mga interes at motibo at pangsariling mga nilikhang dahilan sa kanilang isipan. May paraan si Hashem sa bagay na yan. At ang paraan na yan, itataboy sila ni Hashem ng sapilitan. God will make a Havdalah upon them para sa ganoon ay maging kabalayan sa kanila. Wala ako sa dapat kong pagkalagyan. Ang aking mga kadahilan ng pansarili ay walang pupuntahan pagkus katisuran kay Hashem at katisuran sa aking mga kapatid sa sambahayan ng Israel at kailanman ay hindi makabubuti sa aking sariling kaluluwa pagkus ito ay makasasama pa. Mga minamahal, dito sa paksang ito na pinagkaloob sa atin ni Hashem sa bagay na ito, makikita natin na may paraan si Hashem upang ligligin ang kanyang bayang Israel mula sa pagkahimping o sa pagkatulog dahil sa pakikiisa dun sa kanilang comfort zone. Naalala ba ninyo yung during the times of the Jewish people sa Germany during the 1900s na kung saan ang mga Jewish people gustong-gusto mag-assimilate, pakiisa, kaya kinalimutan nila ang pagiging Jewish pagkus sila ay nakihalo doon sa takbo ng pamumuhay ng mga Gentile Germans. Ano nangyari sa kanila? Gusto nilang mahigitan, gusto nilang lalo maging matagumpay. At sila naman ay naging matagumpay dahil sila ay kasama sa pinangakuan ng Diyos sa pagpapala. Kaya kahit saan ka magpunta, pinagpapala ni Hashem yung mga Gentile Israelis. Pero kinalimutan nila ang pagiging Jewish. Ang ibig sabihin ng Jewish ay yung pakikisa sa tipanan ni Hashem. Kinalimutan nila. Anong ginawa ni Hashem? May paraan si Hashem. Winwersa silang ihiwalay dun sa kanilang kinagustuhang kinakaisahan. Pinadala ni Hashem ang matinding uri ng pag-uusig sa pangunguna ni Hitler, Adolf Hitler. At ang unang ginawa sa ating mga kapatirang Hudyo na nag-assimilate sa Gentile ways, pinaguhuli at niligyan ng tatak dito sa dibdib o kaya dito sa braso ng star. Nakalagay dito sa star to Yehudi. Yung kanilang tinatago-tago, ayaw nilang marinig ng mga tao. In-expose sila ni Hashem
para paalala, you are my people, kedoshim tiyu. You shall be holy. Ani Hashem Elohechem is kadosh. For I, Hashem your God, am holy. Parang sinasabi ni Hashem, ayaw ninyo. May paraan ako para gisingin kayo. At alam ninyo, yung namatay, yung panahon ni Adolf Hitler, starting from 1939 up to 1945, ay mas maraming namatay na Hudyo dahil sa pakikiisa sa German Gentile culture. Ngayon, dumating naman ngayon ang panahon ng United States of America. Ang daming mga napadpad ng mga Jewish people at niyakap ng lubos ang kapamaraanan ng United States of America. At ang marami ang nawala sa kabanalan ni Hashem. Niyakap ang mga kapamaraanan ng United States of America na kung saan ay punong-puno ng alok, ng karangyaan, ng kasikatan, at lahat ng uri ng palakpak ng tao. Ngunit minamahal, ito ay isang babala na ito ay ginawa ni Hashem sa Mitzrayim, ginawa niya ulit sa Germany sa panahon ni Hitler at gagawin niya ulit sa panahon natin sa Estados Unidos. Naalala ko yung sikat na pelikula na isang animation, yung Lion King. Kung naalala niyo yung pelikulang Lion King, yung Lion King ay merong bida, ang pangalan ay si Simba, at meron siya mga naging kaibigan hanggang sa nakalimot siya na siya ay isang leon. Ngunit isang araw, nakita niya sa isang vision ang kanyang ama. Ang kanyang ama ang pangalan ay ano bang pangalan na yon? Si Mustafa, Mufasa. siya. Nagsalita si Mufasa sa kanyang anak na si Simba, my son, you have forgotten me. Ang sabi ni Simba, Father, how have I forgotten you? Paano kita nakalimutan? Ang sabi ni Mufasa, you have forgotten who you are. Kinalimutan mo kung sino ka. Ang sabi ni Mufasa sa kanyang anak na si Simba, remember who you are. You are my son. Remember who you are. You are my son. Remember who you are. You are my son. At noon, nagliwanag sa buong kaluluwa ni Simba kung sino siya, isang anak ng isang patikan na leon na hari ng gubat. At nung yun ay kanyang pinalikan, siya ay naging hari ng kagubatan, kagaya ng kanyang ama. Remember who you are. You are my son. Exactly na sinasabi ni Hashem sa Parashat Kedoshim. Nasabi ni Hashem, Kedoshim Tihiyu, you shall be holy, for I, Hashem, your God, am holy. Remember who you are. You are my son. I am holy, and you are to be holy.
I draw to a close, I had been so blessed with the teaching of one special to my heart, a Rabbanit, who taught this beautiful story. Kinuwento niya yung tungkol sa bear, sa isang oso, na kung saan nung panahon na yon, yung oso ay gutom na gutom. Gutom na gutom. Eh, ang laki ng oso, di ba yung bear? Eh, nung panahon na yun, walang makain sa kanilang paligid. And it is winter time. Lakad siya ng lakad. Inabot na ng mga linggo. Wala siyang makain. Magkasiyain ng hina. At nakita niya ang isang squirrel. At kinausap siya, "Hey, Mr. Bear, bakit parang putlang-putla ka, tinang-hina?" O sabi niya, "Dahil ilang linggo na akong walang makain. At ako'y gutom na gutom." Ang sabi ng squirrel, hindi mo ba natanggap? Hindi ba nakarating sa iyo ang balita na doon sa dulo ng lugar natin na ito, lumakad ka hanggang kadulu-duluhan, may makikita kang isang animal hotel. Sabi nung, sabi nung bear na gutom, animal hotel? Hindi mo ba narinig yun? Meron sa tulong-dulo ng lugar na ito. Tahakin mo lamang, tagayin mo lang. Pagdating ng dulo, makikita mo merong isang napakagandang hotel para sa mga hayop. At doon ay bibigay sa iyo lahat ng uri ng pagkain na kailangan mo. Paliliguan ka pa nga, hindi mo kailangan maligo, may magpapaligo sa iyo. At kung minsan ay meron ka pang libreng masahe. At hindi kinakailangan mo lumabas pa doon sa hotel na yon. Papakainin ka umaga at hapon. Ang dapat mo lang gawin pag mayroong mga bisita, kailangan mo lang kumaway-kaway, kaway-kaway, at yun na. At ang tawag ng mga tao doon sa animal hotel ay zoo. Zoo. Narinig yung gutom na oso ng bear. Mukhang maganda yata yan ah. And siguro yung makakasagot na sa aking kagutuman ng ginawa ng oso. Pinagtas niya yung tinuturong direksyon ng squirrel at hindi nagtagal, nakita niya yung tinatawag na animal hotel. At papasok siya, tumawag sa kanya, sabi, "Ops, ops, saan ka pupunta?" Buong saya nung bear, ang sabi ay, "Nabalitaan ko na ito ay lugar ng, ng mga hayop, ng lugar na kung saan ay parang paraiso, nandito lahat." Sabi nung tagapag-ingat ng lugar na yon, "Huwag kang masyado magmadali. Kailangan mo muna mag-register dito." Kapit siya. Sabi niya, "Meron ka bang tirahan para sa kagaya kong oso, bear, at yung mga pagkain na gusto ko?" Tapos ang sabi nung zookeeper, "Sa ngayon, pasensya ka na, walang vacancy sa kagaya mo." Wala. Nalungkot ng husto yung bear. At ang sabi, "Gawan mo ng paraan, please. Ako'y gutom na gutom at hindi na ako magtatagal. Kailangan kong kumain." At sabi sa akin ay, "Dito matatagpuan ko ang marangyang buhay. Para siyang paraiso, para siyang Gan Eden ng mga hayop. Please." Ang sabi ng zookeeper, "Meron ditong slot, may bakante pa. Pero wala sa bahay ng mga oso, ng mga bear. Ang bakante ay bahay ng mga unggoy." Monkey. "Monkey?" sabi nung oso. "Oo, kung gusto mo, ilalagay kita sa bahay ng mga monkey." Pero sabi nung bear, "Paano ako po pwede sa mga monkey? Eh, bear ako." "Well, wala nang choice. Ito sa listahan ko, ito na lang ang bakante. Kung gusto mo, kung ayaw mo, pwede ka na umalis. Pero kung gusto mo, kailangan ka magsuot ng kasuotan ng monkey para hindi ka makilala na ikaw ay bear." Dahil sa sobrang gutom nung bear, ang sabi nung bear, "Ano pa ba ang pwede kong hindi gawin sa gutom kong ito? Pwede ko nang gawin lahat. Total naman eh, magsusuot lang naman ako ng kasuotan ng mga unggoy. Ang kapalit naman, makakakain naman ako."
Ang sarap naman ng buhay ko. Sa badal salita, tinanggap niya yung deal. Sinuot niya yung monkey suit at pagkatapos dinala na siya doon sa lugar ng bahay ng mga unggoy. Nung siya ay nando doon, nagsimula ng nakita niya yung pakaliwat, pakanan, harap at likod na walang tigil na lundagan ng lundagan, nagpapaging yung mga unggoy hanggang sa siya ay maloko-loko dahil sabi niya, paano ako napunta rito? Ako'y isang oso, ako'y isang bear. Hindi ko pwedeng gawin ang kanilang ginagawa. Pero hindi bali na, sabi niya. Pagdating naman ng pagkain makakakain ako. Tama. Pagdating ng dapit hapon, dumating na yung tagapagpakain at daladala yung napakaraming pungkos na saging ipinato dun sa bahay ng mga unggoy. Ang sabi ng oso na nagsuot ng kasuotan ng unggoy, paano ko makakain ng saging? Ako ay oso. Ang gusto ko ay isda, pink salmon. Gusto ko ang mga sariwang pagkain na dumadaloy sa tubig. At yun ang gusto ko dahil ako'y oso. Ngunit wala siya magawa kundi kainin niya yung kinakain ng mga unggoy. Dahil doon siya nailagay. At tinanggap niya ang deal. Kasi siya ay naging malungkot dahil ang kinakain niya puro na lang saging. Saging, siya'y unggoy. Kung siya ay nakatingala doon sa malayo, nakita niya, may bahay naman, may bahay ng mga oso. Sabi niya, wow, bahay ng mga oso. Dapat doon ako pupunta. Pero sabi, wala na daw vacancy. Ang ginawa niya, gumawa siya ng paraan. Tinawag niya yung isa sa mga oso na kung saan parang lungkot na lungkot. Nasa sa tabi ng mga rehas ng bahay ng mga oso. At lumapit siya, sabi niya, bakit parang lungkot na lungkot ka? At sabi ng oso, nalulungkot ako sapagkat hindi ako nararapat para dito. Sabi, bakit hindi ka nararapat? So kasama mo silang mga oso. Hindi niya alam na siya'y oso nagsuot ng kasuotang unggoy. At sabi ng oso, kaya mo magtago ng sikreto. O naman, pinapangako mo bang di mo sasabihin kahit kanino? O naman, sabi niya, binulong ng oso malapit sa tenga nung oso na nagsuot ng kasuot ang unggoy. Sabi ang totoo, hindi ako oso. Ako ay isang unggoy na kung saan pinapalitan ng zookeeper. Dahil ang sabi niya, wala na daw bakante maliban sa ako ay pumasok dito sa bahay ng mga oso. Pero ang totoo, ako ay isang unggoy. Nagulat yung oso na nagsuot ng katawan ng kasuot ng unggoy. Ang sabi niya, ha? Bakit ganon? Ang ginawa nila, nag-usap sila at naghintay sila ng oras ng darating doon yung zookeeper. At tama, dumating na nung kinabukasan yung zookeeper at tinawag nila, halika rito, halika rito. Tinawag ng dalawa. Yung isang oso na nagsuot ng ng kasuotang unggoy at yung unggoy na nagsuot ng kasuotang oso. Ano itong ginagawa mo sa amin? Bakit mo kami, bakit mo kami binigyan ng ibang kasuotan? Na kung sana hindi namin magampanan ang aming dapat nagampanan dahil ang aming kinilalagyan ay iba sa aming kasarian, iba sa aming pagkahayop. Lumapit yung zookeeper at nilapit ng zookeeper ang kanyang bibig dun sa dalawa. Ang sabi, kaya niyo bang magtago ng sikreto? Ang sabi ng zookeeper, ako man ay hindi isang tunay na zookeeper.
Ako ay isang fox. I am a fox. At ang trabaho ko ay pagpalit-palitin ang mga tao upang hindi nila magampanan ang kanilang dakilang potensyal para sila ay managumpay. Ang sabi ng zookeeper, welcome to the United States of America. Ang ginagawa ng hasatan, ang ginagawa ng Diablo ay pagpalit-palitin ang mga tao upang mawala na sa kanilang pagkakilala ang kanilang tunay na potensyal na tinawag ng Diyos na maging banal sapagkat ang kanilang abang Diyos ay banal. Mga minamahal, ang sabi ni Hashem, Kedoshim Tihu, Ki Kadosh Ani Hashem Elohechem. You shall be holy, for I, Hashem, your God, am holy. Ilalayong pilit ni Hasatan na kung saan ang tagapamuno ng buong hukbo ng Edom, the Western world, particularly the United States of America and the European countries as the kingdom of Esau, the kingdom of Hasatan. Na ang kanyang expertise ay pagpalit-palitin ang mga anak ng Diyos upang makalimutan na nila ang kanilang sariling identity. I hope na magbibigay liwanag ang paksang ito sa iyong kaluluwa. Ang pinaka-final advice na maaari ko maibigay sa iyo, umaisa ka sa kaisa mong pamilya. Be like an eagle to soar the heights at huwag kang papayag na maging isang kumakalahig na manok na nakulong sa maling kasuotan. Ikaw ay isang agila. Ikaw ay banal na tinawag ng Diyos at hindi ka liligaya sa mga temporary na kasuotan o bahay na pinilit mo ang iyong sariling tumira. That is not your place, my dear friend. Umaisa ka sa dapat mong kaisahan, the house of Israel. Pagplanuhan mo na, paghandaan mo na ang pag-uwi sa iyong sariling kinalalagyan. At yan ay hindi ang Amerika. Yan ay hindi England. Yan ay hindi UK. Yan ay hindi Australia. Yan ay hindi anumang bansa maliban sa banal na bansa, ang bayan ng Diyos. Yan ang iyong paghandaan. Yan ang iyong pagpihitan ng focus. I am with my family. I am called by Hakadosh Baruch Hu, the Holy One, blessed be He, to be holy together with my people Israel. Diyan mo invest ang lahat ng iyong energy. Diyan mo ibigay ang iyong galak. Diyan mo ibigay ang iyong potensyal. Diyan mo ibigay ang iyong Shabbat. Diyan mo ibigay ang lahat-lahat na kung saan ikaw ay kaisa sa magiging kagamit-gamit. Diyan sa lugar na hindi ka kaisa, isang pagkakamali mo lang, kakalibutan ng lahat ang iyong mga ginawa. Why? Simply because hindi ka isang unggoy o hindi ka isang oso. You are a holy vessel of the King who is Kadosh. My dear friends,
May the God of Abraham, Yitzchak, and Yaakov bless you, and may you continue to live according to the prescribed manner. First Shabbat. Never can it be like any other day of worship. And as we go along and move along and live along the holiness path towards our final redemption, we will meet our divine destination. And that is not America. That is not Europe. That is not Davao. That is not anywhere but Israel, particularly Jerusalem. Shabbat Shalom. Lihi Ve Kol Tov.